Yes! Palakpakan ng mga kawatan! Siyempre po, bago tayo magpatuloy, ay hindi ko pwedeng kalimutan itong mga subscriber ko na hindi batiin. Kaya po lahat ng aking mga subscribers, hayaan nyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. At sana manawari ay malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, uri ng mga sakit, at bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. Yay! At para naman po dito sa mga politikong mga kawatan, mga matay na lang kayong lahat. May ganito lang pala. Yan. Ayan po at nako, ay napaka-exciting po itong ating pag-uusapan ngayon. Kung inyo pong natatandaan mga kababayan, ay yung nasabi ko na po dyan at na-vlog ko na po at na-discuss ko na po sa inyo. Yung, kasi ang alam ko magkapatid itong si Martin at saka itong si sino yun? Yung mayor ng Kwan, Romualdez, Alfred Romualdez. Kala ka magkapatid, magpinsan po pala. Ngayon, di ba ang sinasabi ko ay malamang-lamang ay baka magsasapakan itong mga magpipinsan at kasama na dyan si Marcos. Ay ngayon po pala ay baka hindi na po magsasapakan ito at baka po malamang ito ay magbabarilan na. Ay. Yan po ang aabangan natin mga kababayan dahil yun po ang yun po ang totoo. Yung isa po ay gustong magnakaw ng pera ng bayan. Sabihin na natin ng diretsahan. Itong kawatan na Martin Romualdez na ito. Ito naman kanyang pinsan na si Alfred Romualdez na pinsan pala niya yan. Ay ayaw niya. Kaya question niya yung mga nangyayari sa budget dyan sa San Juanico Bridge. But anyway, dali ha? Yan! Kaya, para po wag niyong sabihin sa akin na nagpe-fake news na naman ako, ay para mas maganda yung iba rin po ang mapakinggan ninyo. Ano po? At ito po kasi ang totoo na talagang lahat na ay nagkakabakbaka na sila. Itong si BBM, itong si Martin Romualdez, itong si Alfred Romualdez, nagkakabakbaka na po. Baka po bukas makalawayan ay may makikita na tayong nakabulagta na sa kanila. Ayan po, at talagang ito. Sige, ikukan ko po sa inyo. Corona, speaking of away magpipinsan, di ba? Biglang lumabas. Si Mayor
Alfred Romualdez. Yan. Kasi yun daw San Juanico Bridge. Di ba naglabas na siya ng pahayag? Yes. Pertaining to the condition of the bridge. Sino bang gumawa ng study na to? Oh. At bakit bigla-bigla na lang? Oh. Kami ng 48 hours para isara itong tulay na to. Oh. Dahil dyan, ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi ka nais-nais. Oh. So away, magpipinsa na naman ito. Ito, si Senator Amy pala ay tinutulak para maging Senate President. Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Malagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpulgan ako kay Tambaluslos. Ang mangyayari Tambalos-los na. ay matutupad ay magkakabanggaan si Amy at saka si Speaker Romualdez. Oo. Maso, Tambalos-los na ang tawag, ha? hindi na masikmura. Yung sa tingin nila, Grabe, no? Tambalos-los na ang tawag ni Aimee kay Martin Romualdez. Magkakabarilan nito. Ay. Wawa naman. Wawa naman, Tambi. Wala na nagmamahal sa kanya. Lahat na lang ng alyansa niya, iniwanan na siya. Ay, wawa naman, Tambi. Pinsan niya, aba ay binibisto siya. Pinsan niya, galit na galit sa kanya. Dahil ang sinasabi nitong Alfred Romualdez, ito na pinsan pala niya, ay napakalaki ng kinurakot. Ito, pakpanin po ninyo, ha? Itutuloy lang po natin ito, no? Ayan. ay ginagamit na pangkurap ni pamahalang ito. Hindi na sila masikmura. Si Amy, hindi na sila masikmura. Si Alfred Romualdez, matino ito, kilala ko ito personally actually. Di ba? Hindi na nasisikmura yung ginagawang kapitan. Kasalukuyang administrasyon. Yung nababalitaan natin na si Senator Amy pala, bakit ayaw? Si Senator Amy pala ay tinutulak. Hindi tinutulak na yung ayaw ni Pangulong Duterte na tulak ha. Itulak na dapat yan sa bangin. Tulak para maging Senate President. Sa bangin dapat yan itulak. Yung mga yan. Magkakaganon ay for the first time ang executive Marcos, ang legislature, ang House ay pinsan ni Marcos, ang Senate, ang leader, kapatid ni Marcos. Marcos din naman. Pero alam naman natin na ang mangyayari dito kung ito ay matutupad ay magkakabanggaan si Amy at saka si Speaker Romualdez. Oo. Yan po. Siyempre. Yan, Attorney Topacio. Sana kung yan ang yung analysis mo, ha? Attorney Topacio. Sana kung yan ay okay yan. Magkakabanggaan. Ang problema nito, Attorney Topacio, baka ito ay drama na kunwari nag-aaway-aaway ang mga animal, ha? Para sa ganon, kagaya nung sinabi mo na isinusulong si Amy para maging Senate President, para may pangbangga daw kay Tambaluslos. Kaya nga dito tayo talagang hindi na dapat natin pinapaniwalaan itong mga ito. Huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon yan. Yang kahit na sinong Marcos, ayan, kahit na kan ko yan, kahit na gusto ko na sanang sagutin yan si Amy na yan, ayaw ko na lang. Kasi sa totoo lang, nako, talagang, nako, laway na laway sa akin yan. Kasi sinasabi niya, aba ay kung ako ay sasagutin mo, Mr. Birana, abay proud na proud ako dahil magkakaroon ako ng boyfriend na 176 years old na matigas pa yung paninindigan.
Kaya wag tayong pakakampante rito, ha? Senate President. Ayan. Kontrolado mo yung mga proceedings sa Senate to a greater or lesser extent. At siyempre, naroon sa ngayon, yung question ng impeachment. Di ba? Mainit na tinatalakay, di ba? Opo. Kung napanood mo yung debate Yes. between si Coco Pimentel at si Senate President Chis Escudero kung saan tinutulak Yeah. ni Coco Pimentel yung impeachment ayon namang schedule agad ni Chis at Yan na naman, ha? Itinutulak ni Coco Pimentel yung impeachment na yan. Alam nyo ba kung bakit? Para lang po may alam kayo, mga kababayan. Yang asawa niyan ni Coco Pimentel ay isa ng appointed ni Bangag sa hindi ko sigurado kung envoy yan or ambassadress. Yan. Kaya ganun na lang din ang pagpupursige. Lahat talaga meron mga hidden agenda itong mga animal na ito. Kaya nga sinasabi ko rito, mga kababayan, wala na talaga dapat na pagkatiwalaan sa mga politikong mga ito yung pauli-uli dyan. Tingnan nyo. Kaya nagpupursige na ma-impeach si Sara dahil may kapalit nga yung asawa niyan, inappoint ni Bangag na ambassadress. Or envoy. Hindi ko lang alam kung saan bansa. Ayan yan. Para lang malaman ninyo, ha? Ganyan yan. Lahat yan may mga sari-sariling agenda. Itong mga unggoy na mga politikong ito. Ayan. Mamaya po, walang aalis dahil ipapakita ko mamaya pagkatapos itong ating discussion. Papakita ko sa inyo yung 259 years old na lalaki na hanggang ngayon ay buhay pa. Ayan. Pero ito muna, dito muna tayo mag-focus. Ayan. Bilisan daw, sabi ni Senator Coco. siyempre bilisan yung asawa niya si Katrina Oo, special ilalagay sa envoy. gusto. Nakalagay na. Nakalagay na. Special envoy. Opo. Special trade envoy to the United Arab Emirates. Ayun! Diplomatic position, di ba? Kaya pala. Yun kaya bumaliktad ng Coco. Di ba? Natalakay na natin yan. May rason. Lalong-lalo na ngayon, wala siyang gagawin ng 3 taon. Natalo siya. Siya sa Lats. Sa Marikina. So, yun nga, sinasabi naman ni Tolentino, ni Senator Tolentino, na hindi na pwedeng itawid sa 20th Congress. wala na. Maganda rin yung mga argumento Paliwanag na ibinigay niya. Apo. Sabi nga lang ng mga botante, bakit ngayong kala? Kasi, nakakapita rin naman pala kay Duterte. Sara, late pa, tapos Yun. election. Tama. Ang nangyari sa kangkungan, pinulot. Yun. Wala na. Oo. Tanga kasi, bobo. Yeah, bakit hindi pa niya sinasabi noon? Yun. Diba? Kasi ang dami talagang nagalit sa mga pumaliktad. Totoo. Katulad ni Wala ka na magawa dyan, mga bobo nga kasi. noong Pangulo si Duterte. Ginang Arroyo. Arroyo. Arroyo siya. Kay Duterte. Pagkatapos pag wala na sa poder, iniiwanan na niya. Ayaw ng mga tao doon Mga lawyer yung mga... Kasi nga, wak-wak nga. Bisaya. Sila nga ang unang-unang lumaban sa mga banyaga, di ba? Opo. Si Lapu-Lapu. Di ba? Hindi. Di ba? Opo. Talagang very proud race yan. Kaya ayaw nila ng ganon. Yung pabali-baliktado. Hindi, kunyango din. Di ba kunyango? Paiba-iba yung kulay. Yes. Ayaw nila ng ganon. So, yun ang nangyari. So, yun din ang nangyari kay Senator Tolentino, di ba? Ang dami. Ang daming mga bumaliktad na Nagbalikan naman. pinarusahan. Pinarusahan. Correct. Sayang. Eto, may 4 daw na senador na kumakausap sa kanya na siya ay mag-Senate President. Kayo sa palagay niyo, attorney, anong tingin niyo? Ewan ko, yung pahalang Senado, kung baga sa kwan bahay nila yun, ba't makikialaman natin? Pero may isa pang contender. Actually,
maging three-way fight. Three-way. Kung sakasakali. Kasi gusto rin ng dating Senate President na makuha ang kanyang dating trono. Nakaw! Vic Si Soto. Vic, hindi si Vic. Vic Soto tuloy. Nako! Yan ba si Soto na yan? Meron ba nagawa yan? Nako po! Tito Soto. Tito Soto, naiisip mo tuloy yung kay Pepsi Paloma. Oh! Lumabas! Lumabas! Kasi Vic Soto, Sige. Lumabas yung Pepsi Paloma. oo. So, magiging three-way fight. Si Jesus Doon sa mga nakakalam sa Pepsi Paloma, yan na. President. Yung mga pasaring. Hatake ni Harvey Putang inang mga tao to. Ganyang hikaw pagka natanggal siya, di ba? Matanggalin din yung hikaw niya. Gusto ni Amy siya. Kasi para ma-counterbalance yung Nako! niya. Oh. Pag yan, Gusto ni binabalaan kita, Aime, na kapag ka ipinilit mo yung takbo sa sinit na yan, lalo kang walang maaasahan sa akin. Lalong hindi kita sasagutin. Tandaan mo yan, manigas ka. Ayaw ko na talaga sa iyo. Ayaw ko na ngayon. Pinagbibigyan pa lang kita eh. Ay ngayon, kung tatakbo-takbo ka sa sinit, wala na. Wala ka nang aasahan na sasagutin pa kita kahit kailan. Ay! Kaya nga po, sinasabi ko rito, nag-o-obserba ako na ang sinasabi ko rito ay depende kung medyo pumapasok doon sa panlasa ko ay malamang. Ay ngayon, hindi ko gusto yung lasahan. Yung plano na naman itong ay minapasukin yung Senate President. Wala na. Huwag mo nang pangarapin na ipagkakaloob ko pa sa iyo ang matamis kong oo. Ayan po, itutuloy pa po ba natin to? Kasi mayroong binabanggit dyan na yung mga Yope, Ateneo na nagbibida-bida, ano? Pero sige, at Tito Soto siya. Yan. Dati na siyang Senate President. At in fairness, maayos naman ang pamamalakad kapag siya ay Senate President. Kumbaga, nasa gitna lamang siya lagi. Opo. So, yun ang mangyayari. So, away, magpipinsan na naman ito. Speaking of away, magpipinsan, di ba? Biglang lumabas. Si Mayor Alfred Romualdez na pinsan din. Asawa ng friend ko yan, si Kring Kring Gonzalez. Ganun ba? Yes. Oo. Hindi ko alam kung kung kapatid ba niya, kapatid yata niya, yung asawa ni Michelle Dairit. Ayun lang. Oo. Yung kapatid ng kaibigan ko, very close sa akin, na si Opo. Christine Dairit. Alam ko, Romualdez ang asawa nun eh. Anyway, ang alam ko, si Alfred ay mayor ng Tacloban na nagkakapanalo lang, ano? Opo. Ang kanya namang tinutulig sa ngayon, kasi yun daw San Juanico Bridge. Di ba naglabas na siya ng pahayag? Yes. Bakit daw biglang naisipan naman from out of the blue na ayusin yung San Juanico Bridge at pagkalaki-laki pa daw ng budget. Hindi daw niya maintindihan, ang original estimate daw ay 800 million, naging 5 million ba? 5 billion! Wow. Ano ba Wow. yun? Tignan nga natin kung 800 million, naging 7 billion. wow! Baka lalagyan ng mas maganda. Grabe. Oo nga, pero Additional. sabi nga niya, wala naman daw problema. Pero sabi niya, paki-explika. Ayun. Bakit? Kasi, sino daw nagsagawa ng pag-aaral na dapat sarhan sa malalaking mga sasakyan ang San Juanico Bridge? Yun. Kasi parang, ang kanya lang naman, kulang ng paliwanag eh. Opo. Bakit nananahimik yung bridge doon? Di ba? Ginagamit naman. Bigla na lamang, whoops! Sira yung bridge. Nakuha natin. In-estimate.
800 million. Di magagawa, no? Pagkatapos Pero bukan pa po ito hindi na Mahaba pa po kasi ito, mauubos yung oras natin, ano? At yan, narinig nyo naman na talagang pumalag itong si Alfred Romualdez dito sa pinsan niyang si Tambaloslos dahil nasilip ni Alfred Romualdez ang maliwanag na korupsyon na naman. Ang paliwanag po dyan, kung sana ay kaunti lang yung may dadagdag dahil sa nagkamali lang sila, kaunti lang, hindi from 800 million, naging 7 billion. Ang laki nun. Kaya nasilip ni Alfred Romualdez at sigurado siya na nandyan yung korupsyon ni Tambaloslos. O, yan. Kaya talagang dapat kinakapon itong tikbalang na ito Pero, okay na lang dahil kasi unang-una, sabi ko nga, kargado na ni Aida yan. May taglay na siyang Aida, na kapatid ni Lorna at ni P. Aida. Ayan. Kaya, talagang garapalan na kung mangurakot itong si tikbalang na ito. Dahil, kargado na siya ng Aida. Ayaw! Oy, kayong taga-UP Diliman Ateneo at itong San Bida. Ang dami niyong ngak-ngak. Dapat yan, maging senador muna kayo na mga litsi kayo, mga abogado kayo dyan sa UP, Ateneo at San Bida. Mag-senador muna kayo bago kayo mag-ngak-ngak. Dahil, kung ipatigil man ng Senado ang impeachment na yan kay Sara, wala kayong magagawa dyan. Maging ang Korte Suprema. Bakit ko nalaman? Kasi nga, hindi pa kikialaman ng Korte Suprema yan kung ano i-desisyon ng Senado kasi sila lang ang may sole magdidesisyon ang Kongreso, ang Senado, hindi kasali dyan ang Supreme Court. Tingnan nyo yung kabubuhan ninyo. Napakaliwanag ang kabubuhan itong mga abogado ng UP na ito. Palibasa mga NPA itong mga animal na ito. Diyan naman sa Ateneo na masyado ang makarelihiyon na mga manyakis naman. Lalo na dyan San Bida na yan. Huwag kayong magsasalita kung alam ninyong masusuplak kayo. Huwag niyong pinapairal yung katangahan at kabubuhan ninyong mga abogado kayo dyan. Kung ako lang masusunod, dapat isara na yung UP na yan Maliban sa dyan binubuo yung mga NPA, dyan pa nag-oorganisa ng mga paglaban nila sa gobyerno. Kung hindi man isara yung UP na yan, dapat lahat yan na nandyan mga faculty o sino pa man mga presidente, dapat yan erase lahat yan. Dapat yan katayin lahat yan mga yan o di kaya tanggalan lahat ng mga bayag yan para pakawalan sa West Philippine Sea at sila magbantay doon sa West Philippine Sea kasi hanggang doon lang ang utak nitong mga ito. Sasabat-sabat sila dito sa gawain ng Senado. Yun. Sasabat-sabat kayo, wala kayong alam. Abogado nga kayo, mga gago naman kayo. Di ba? Sige nga. Magpasabi nga kayo kung sino ang gusto makipagdebate sa akin yan, yung pinakamagagaling na abogado dyan sa UP. Pinakamagagaling na abogado dyan sa Ateneo. Pinakamagagaling na abogado dyan sa San Bida. Sige nga. Yan tatlong eskwelahan na banggit ko. Makipagdebate nga kayo sa akin dyan tayo sa Luneta. At mag-invite tayo ng mga international media na makover yan ng patas. Kasi wala tayong aasahan dito sa mga media natin dito sa Pilipinas na puro mga media. Walang buo, puro media.
Kaya international media ang ating imbitahin para makover yung pagdidebate natin. At pagka nakita, gusto ko ipakita sa buong international, sa buong mundo, kung gaano kabubobo itong mga nakikialam dyan, nakikisawsaw dyan sa usaping impeachment na yan. Ipapakita ko lang kung gaano kabubobo itong mga ito. Sige daw, ano na? May pustahan ito, Hindi ako papayag na wala tayong pustahan. Kailangan may pustahan tayo. Iposta nyo na lahat yan, ultimong wala kayo titira. Titriplihin ko kung gaano ang yaman ninyo. Mga buwaka ng ina nyo, ang gagaling nyo magsasalita na wala sa lugar. Unang-una, kahit naman salita kayo ng salita dyan, ang masusunod pa rin dyan, Senado pa rin ang masusunod. Wala kayo. Huwag kayong pabida-bida. Wala yan. Mga bugok. Ayan. Wawa naman ito si Tambaluslos. Oy, Lay. Wawa naman, lalay ko. Kaya isinusuka na ng kamag-anak itong si Lalay. Lay! Bakit nagkaganon, Lay? Yawa ay, Lay. Nano na, Lay. Murag ka kwan bla. Murag kaglagay. Imaginin mo, isusuka ka ng mismong kamag-anak mo. Gaano ka kasama kung pati kamag-anak mo isusuka. Bukas nga po pala, yung aking itatapik dito kay Tikbalang, bukas wala nang natira na kanyang mga, yung dating mga himod tumbong sa kanya, wala na. Inireject na siya, wala na. Nilayasan na rin siya. Wala nang naniniwala sa kanya. Ay, sino ba naman papaniwalaan tong Tikbalang na ito? Wala namang ginawang matino itong Tikbalang na ito. Puro pahirap sa bayan ang ginawa nito. Wala na. Lahat yung mga sumisip-sip dati sa kanya, yung humihigop or dumidila sa tumbong nitong Tikbalang to, wala na. Bukas yan ang tatalakayin natin, At huwag nyong kaligtaan, panoorin yung ating i-upload bukas. Lay! Ano na, Lay? Ba't nagkaganyan, Lay? Ano na? Nilayasan ka na ng kaalyado mo, Lay. Tapos, tinablan ka pa. Kinubabawan ka pa ni Aida. Ano nang nangyari sa iyo, Lay? Grabe, Tingnan nyo. So, kaya kamura-mura talaga ito. Kaya pag makita niyo yan, murahin nyo na ng murahin yan. Walang kakwinta-kwintang tao ito. Maniwala kayo, daig pa ito ng ibak ng baka. Yang Tikbalang na yan, wala na. Walang kakwinta-kwintang tao ito. Tingnan, pinaglalayasan na. Kamag-anak niya. Nilayasan na siya. Sinusuka na siya. Ano pa kayo yung ibang tao? Sabi ko ngayon, ang pagkakamali mong bugok kang Tikbalang ka. Bobo ka kasi. Dapat yan ang ginawa mo, nag-build up ka ng kabutihan. Hindi yung pamudbod ka ng AX, tupad at kung ano-ano pa, na hindi naman totoo. Mga kaibigan, yung sinasabi nito na bigyan ng 5,000 yan,
putya, ang makakarating doon sa beneficiary na sinasabing bagyan ng 5,000 yan, 500 na lang. At mayroon nagpatunay niyan, di ba? Kita nyo naman yan. So, nasaan yung 4,500? Nasa kanya. Yan ngayon yung pinambabayad niya dito sa mga kasamahan niya mga congressman na mga tanga at bobo. Ganyan yan. Kaya mabango yan dati. Ngayon at wala ng AX na pundo, aba, nilayasan na siya. Wala na. Ano nangyari sa iyo, Lai? Wawa naman, tikbal lang. Sinusuka ni Amy. Sinusuka pa ni... Ano to? Ni Alfred. Ano nangyari sa iyo, Nalay? Ano, Nalay? Ay! Ayan. Sige po, at namaya-maya po ay ipapakita ko na po yung 259 years old na kung saan po hanggang ngayon po ay buhay na. Ay buhay pa. Kaya nga po, sabi ko, ayaw ko na rin mabuhay pa kung ganun ang itsura ko. Kaya nga, sabi ko, hanggang 200 years old lang ako mabubuhay. At automatic yan, mayroon lang akong pipindutin dito sa katawan ko. Kaya alam ko yung kung kailan ako eksaktong mamamatay. Mamamatay ako pag tungtong ko ng 200 years old ko. Eksakto alas 12 ng madaling araw, pag tungtong yung pagpitik ng alas 12 na ganyan, pag pinindot ko na may pipindutin ako dito sa katawan ko, dead ball na ako. Ayaw ko nang umabot pa sa mahaba pa kagaya nitong ipapakita ko sa inyo. Yan po yan. Kaya yun din po ang sikreto ko kung bakit lumalaban ako ng magpapabaril ako dito sa mga kawatang mga politikong mga animal na mga kawatang ito. Nakikipaglaban ako ng postahan na kahit harapan, talikuran, barilin na nila ako, ratratin na nila ako. Kapag hindi tumalab yung balang pangraratlat nila sa akin, ibig sabihin talo sila. Kaya hanggang ngayon naghahamon ako ng ganon sa mga kawatang ito. At awa ng Diyos ay wala pa namang tumatanggap din sa hamon ko. Kasi ang sinasabi ko po rito ay siyempre, di ba? Isa nga lang, kahit nga lang barilin ako ng 22 halimbawa, yan eh. Kung talagang tatablan ako, di ba patay ako? Ayun pa, kahit pabumba pa yung kahit patangkidigira po, pang bira nila sa akin. Nakikipaglaban ako ng pustahan. Para sana dito sa mga taong mga gusto kong matulungan na mga naghihirap natin mga kababayan. Dahil kung itaya lang nila sa akin ang buong kayabanan nila, total meron naman akong pantapat, dodoblihin ko pa. Abay, mababawi natin yan. At na magiging maaluhan ang buhay nitong mga kababayan natin. Anyway, ito na po yung kwan. Yung, yung picture po ha, yung picture po ng 259 years old na kung saan po hanggang ngayon po ay buhay pa. Yan po, tingnan nyo. Yan po. 259 years old. Ayan. So, ganyan na po ang itsura. Ayaw ko na pong umabot sa ganyan. Kaya hanggang 200 years old lang ang nakatakda sa akin. Ayan po. Buhay pa po ito. Hanggang ngayon. So, yan po. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung katibayan ng sinasabi ko. Kasi ang tagal ko bago na ilipat din sa isang cellphone ko. At yun. At least may naipakita ako sa inyo. Anyway, ano nga ba yung title ng ating ngayon? Vlog. Aba ay
Hindi lamang magsasapakan to mga magpipinsan ito, baka magbabarilan na. May bubulagtaan niya dyan anumang oras mula ngayon. Maraming salamat po at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa channel ko, na channel din ninyo. Maraming salamat po. Ituloy nyo lang po yan. Dahil kung hindi pa man po dumarating yung swerting para sa inyo, malamang po yan ay na-traffic lang. Antayin nyo lang po. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.